Sa video na ito, iisa-isay natin ang mga bagong 7-seater cars sa Pilipinas na kakarating lang. Mga sobrang tipid at kung ano ang mas abot kaya ay iisa-isay natin yan. Kung hanap mo ay ang futuristic 7-seater ngayon na para sa buong pamilya, ito na ang isa sa pinakamagugustuhan mo, ang BYD E-MAX 7. Isa sa mga pinakabagong full electric 7-seater MPV sa Pilipinas. Isa itong family car na pinagsasama ang maluwag na espasyo, modernong technology at zero emission driving. Sa labas may haba itong 4,710mm at may lapad naman na sukat na 1,810mm. May wheelbase size ito na 2,800mm na dahil dito maluwag ang cabin at komportable na rin kahit puno ang 7 sakay nito. Ang BYD E-MAX ay isa sa pinagmamalaki ng BYD brand ngayon. Lalo pat isa ito sa mga SUV o full electric SUV car ngayon na mas malakas ang performance at may napakatipid na consumption. Ang nagpapagana sa modelong ito ay ang kilalang BYD Blade battery. May dalawang bersyon ang modelong ito. Ang standard na may 55.4 kW battery at hanggang sa 420 km na range o layo ang nararating bago malobat. Habang ang isang klase nito ay tinatawag na superior o top-end variant nito na may 71.8 kW battery na umaabot naman sa layo na hanggang 530 km sa isang full charge bago malobat. Isa sa pinakasulit na dahilan kung bakit mas pinipili ito ng maraming mamimili ng sasakyan dahil nga sa 7-seater na ang modelo ay malayo pa ang nararating kaya malimit na rin ang pangamba na baka malobat ito bigla sa highway. Pagdating sa performance, ang standard variant nito ay kayang gumawa ng 163 horsepower at 310 Nm ng torque, habang ang pinaka top end variant ay kayang gumawa naman ng 204 horsepower at parehong 310 Nm ng torque. Dahil electric ito, akala ng marami hindi mabilis at hindi malakas ang sasakyan. Itong EV car kasi ay kayang umarangkada mula 0 hanggang 100 km kada oras sa loob lamang ng humigit kumulang 8.6 second, na kung saan may tinatayang top speed na umaabot ng hanggang sa 160 to 180 km per hour. Pagdating naman sa loob nito, makikita ang rotating touchscreen infotainment system. Naka-digital ang instrument cluster, may makikita ring mga convenient features gaya ng wireless connectivity, may voice command, at maraming nakakalat na USB charging port. Nilagyan na rin ito ng automatic climate control para sa comfort. At para sa pamilya, may available itong 7-seater configuration at sapat ang headroom at legroom nito. Hindi hirap at nakakangalay. Bukod sa 7-seater, malawak din ang cargo area nito na nasa 180 liter at kaya pang mas palakihin kung kinailangan itupi ang third row seats nito. Sa mga safety features naman, may 6 na airbags itong modelo. May ABS din ito at electronic stability control. May kasama ring traction control para sa mga biglaang off-road. Meron din itong tire pressure monitoring system. May hill start assist. May 360-degree camera view at iba't ibang advanced driver assistant features depende sa variant nito. Sinusuportahan din ito ang DC fast charging kung saan maaari nang makapag-charge ng hanggang sa 30 to 80% sa loob lamang ng humigit kumulang 37 minutes. Kaya naman, asahan mo ring magpo-full charge ito nang wala pa sa 1 oras. Dito sa Pilipinas ay kakarating lamang nitong BYD E-MAX 7 at nagsisimula sa humigit kumulang ang presyo nito ng 1.5 million para sa standard na variant at umaabot naman ng halos 1.7 million para sa pinaka top end variant nito na kung tutuusin ay mura na sa klase nito. At ang pangalawa, ito rin ang isa sa pinakasulit na 7-seater ngayon sa Pilipinas, ang Mitsubishi Destinator, ang pinakabagong 7-seater SUV ng Mitsubishi na idinisenyo para sa mga pamilyang naghahanap ng mas maluwag, mas moderno at mas premium na alternatibo sa mga tradisyonal na MPV car sa Pilipinas. Pinagsasama kasi nito ang SUV styling ng Montero at ang practicality ng Expander sa isang bagong package. Pagdating sa harap, mapapansin agad ang signature dynamic shield design ng Mitsubishi. Parang galing sa hinaharap ang disenyo nito, na sinamahan ng T-shaped LED headlights at daytime running lights. At kung bakit masasabi mong practical SUV 7-seater ang modelong ito ay yan sa mga specs and features na babanggitin natin ngayon. May malalaking wheel arc at 18-inch alloy wheels na nagbibigay dito ng mas premium at mas sporty na presence sa kalsada. Ang Destinator ay may haba na 4,680mm at lapad na 1,840mm. Ang taas nito ay nasa 1,780mm at wheelbase size na 2,815mm.
Mayroon din itong 214mm na ground clearance size na pinakamataas na sa klase nito. Kaya naman handang-handa itong modelo sa mga malulubak na daanan at sa mga baha, lalo na dito sa Pilipinas na kadalasan biglang bumabaha sa kahit kaunting ulan lang. Pagdating sa engine, sa ilalim ng hood nito ay makikita ang bagong 1.5 liter turbocharged Mavic gasoline engine na naglalabas ng 163 horsepower at 215 Nm ng torque. Nakakabit ito sa CVT automatic transmission at front wheel drive ang setup nito. Bagamat 1.5 liter lamang itong Destinator, ang mahalaga ay naka-turbocharge naman na ito na nagbibigay ng hatak at maihahambing na sa mas malalaking natural aspirated engine kahit maliit ang displacement. Dinadagdagan kasi nito ang power output at tinutulungan din ito ang makina para mas tumipid ang konsumo. Itong bagong Destinator ay mayroon ding drive modes. Isa sa mga kakaibang tampok ng Destinator ay ang 5 driving modes nito. May normal, wet, gravel, mud at ang bagong tarmac mode na kung saan otomatiko na ina-adjust ng sasakyan ang traction at stability depende sa kondisyon ng kalsada. Pagpasok naman sa interior, sasalubong kaagad ang isang modernong cabin nito na may premium na disenyo na nasa gitna ang malaking 12.3-inch touchscreen infotainment system nito na may wireless Apple CarPlay at Android Auto na rin. May kasama rin itong 8-inch digital instrument display para sa driver. At ang cabin nito ay may ambient lighting na rin na may 64 na kulay. May panoramic sunroof at syempre partner ng Mitsubishi ang Yamaha Premium Audio System na may 8 speakers na kasama para sa mas immersive na entertainment experience. Well, pagdating naman sa seating at comfort, may 3 row seats itong modelo at kaya nitong magsakay o punuin ang sasakyan ng hanggang sa 7 pasahero. Ang second row ay may flexible na 4x20x40 split folding seats habang ang third row naman ay may 50x50 folding configuration para sa mas malaking cargo space kapag kinakailangan mo. Meron din itong mga USB Type A at Type C charging ports sa bawat row. May seat back tables para sa second row passengers at mayroon ding cooling console box na parang mini refrigerator. Meron din itong Nano X air purification system para sa dagdag na ginhawa at comfort na kung saan pinapatay nito ang mga mababahong amoy sa loob ng sasakyan. Pagdating naman sa safety features, hindi rin naman magpapahuli itong Mitsubishi Destinator. Nakuha rin kasi nito ang pinakamataas sa ginanap na Asian NCAP safety testing. Kasama sa package nito ang adaptive cruise control safety features nito na may forward collision mitigation, blind spot warning, may rear cross traffic alert, may automatic high beam, may leading car departure notification, may multi-around view o 360-degree camera view system na ito at may 6 na airbags sa loob. Ito rin ang kauna-unahang Mitsubishi car sa Pilipinas na may Mitsubishi Connect app na. Sa pamamagitan nito, maaari mong i-monitor ang sasakyan, i-lock o i-unlock ang mga pintuan o madali mong mahanap ang lokasyon nito pag nakakonect na ang pinakabagong Mitsubishi Connect application sa iyong cellphone. Makokontrol mo ang pagsara at pagsarado ng pintuan gamit lamang ang phone at madali mo na rin itong matitrace kahit walang GPS tracking na kinabit. Na pangkaragdagang security features naman itong Destinator. At pag-usapan na natin ang presyo nito sa Pilipinas. Ang bagong Mitsubishi Destinator ngayon ay may 3 klaseng variant. Ang GLX Turbo CVT ay nagsisimula sa humigit kumulang 1.3 million plus lamang ang halaga. Ang GLS Turbo variant naman na CVT ay nasa 1.6 million na at ang pinaka top end variant nito na GT Turbo CVT ay nasa 1.9 million pesos na kung tutusin, mas mura na rin ito sa dami ng mga modern upgrades kung ikukumpara sa kasegment nito. Ito naman ang pangatlo sa listahan natin, ang all-new MG G50 ang kauna-unahang plug-in hybrid electric vehicle o PHEV ng MG sa Pilipinas ngayon. Isa itong 7-seater MPV na pinagsasama ang laki at practicality ng isang family van at ang tipid ng hybrid technology at ang performance ng karaniwang makikita lamang sa mga mamahaling sasakyan. Pagdating sa exterior design nito, sa unang tingin pa lang mapapansin agad ang modern at futuristic na disenyo nitong G50 PHEV. May slim LED headlights at eleganteng front grille design at malinis din ang body lines na nagbibigay dito ng premium at high-tech na itsura.
Kumpara sa regular na G50, mas moderno rin at mas sophisticated ang dating nitong PHEV version ngayon. May haba ito na 4,825mm at lapad na 1,825mm habang ang taas nito ay nasa 1,800mm. Ang ground clearance ay nasa 180mm. Kaya naman dahil sa lawak ng sukat nito, isa ito sa pinakamaluwag na MPV sa Pilipinas. Pagdating sa engine, sa ilalim ng hood nito makikita ang 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine na sinamahan ng isang malakas na electric motor at 18.65 kilowatts lithium iron phosphate battery pack. Ang resulta ay isang combined output at umaabot ng halos 300 horsepower at 200 Newton meter ng torque ang nagagawa nito. Nakakabit ito sa dedicated hybrid transmission o DHT at pinapadala ang lakas nito sa harapang gulong nito na tinatawag na front wheel drive system. Dahil electric assisted ang hatak nito, mabilis ang acceleration at napakatahimik sa city driving. Pagdating sa electric range at fuel efficiency, isa sa pinakamalaking bentahe ngayon ng G50 PHEV ay ang kakayahan nitong bumiyahe gamit lamang ang kuryente. Kaya nitong umabot ng hanggang sa 95 km sa pure electric mode na walang tulong ng gasolina. Kapag pinagsama mo ang full battery at full tank na 60 liters nito, maaaring umabot ang kabuuang driving range sa humigit kumulang 1,415 km. Ibig sabihin kung ilalarawan natin ay kaya nitong bumiyahe mula Laguna hanggang Ilocos ng balikan nang hindi kagad magpapagas. Kung pag-uusapan ng charging, sinusuportahan ng G50 PHEV ang Type 2 AC charging hanggang sa 6.6 kilowatts. Mula 0 hanggang full charge, kaya nitong mapuno sa loob ng humigit kumulang 2 oras gamit ang tamang charger. Bukod pa dyan, mayroon din itong vehicle to load o B2L function na nagbibigay daan upang magamit ang sasakyan bilang portable power source para sa mga appliances at gadgets. At kung interior at comfort naman ang pag-uusapan, pagpasok sa loob nito, makikita ang isa sa pinakamalawak na cabin sa segment. Mayroon itong 7-seater na may captain seat sa second row na karaniwang makikita lamang sa mga mamahaling MPV car. Ang mga upuan ay balot ng synthetic leather, habang ang driver at passenger seats ay mayroong power adjustment para sa mas komportableng pagmamaneho. Ang cargo space nito kahit puno ang 7 sakay ay may natitira pa ring 406 liters na cargo space area para sa mga bagahe o kargamento. Kapag itinupi ang third row seats ay mas lumalaki pa ng hanggang sa 1,100 liters na sapat para sa mas malalaking bagahe, negosyo o family outings. Sa dashboard area, makikita naman ang dual 12.3-inch display screen para sa digital instrument cluster at infotainment system nito. Sinusuportahan ng mga wireless Apple CarPlay at Android Auto para sa mas madaling connectivity. Kasama rin ang wireless phone charging, may push start button na rin, electronic parking brake na may auto hold at may automatic climate control pang kasama. Meron din itong panoramic sunroof na nagbibigay ng mas premium na pakiramdam sa loob ng cabin nito. Pagdating sa safety features, itong MG50 PHEV ay mayroong 360-degree camera view system. Meron itong rear parking sensors, tire pressure monitoring system, may hill start assist, traction control, electronic stability control, ABS, brake assist at maraming airbags para sa dagdag na proteksyon ng buong pamilya. Sa presyo nito, sa kasalukuyan ng MG15 PHEV ay available sa Pilipinas sa presyong nagsisimula sa humigit kumulang 1.4 million pesos na ngayon ay isa na sa pinakamurang 7-seater na plug-in hybrid MPV na mabibili ngayon sa bansa. At ito naman ang pang-apat na family 7-seater car sa Pilipinas, Kia EV5. Ito ang pinaka-inaabangang ding bagong modelo ng Kia para sa first quarter ng 2026 sa Pilipinas. Confirm na ilalabas na ito ng Kia Philippines bilang compact fully electric SUV at isang mas abot kayang EV option na talaga namang magugustuhan rin ng marami. Dahil sa layo ng range o kakayahan nitong umandar bago tuluyang malobat ang isang full charge ng battery nito. Umaabot kasi ng hanggang sa 550 kilometro ang isang charge na kung ilalarawan natin ay kaya nitong bumiyahe mula Manila hanggang Bicol bago tuluyang maubos ang baterya nito sa estimated lang. Gumagamit itong EV5 ng Kia ng isang battery na may 88.1 kilowatts per hour at may kakayahang gumawa ng hanggang sa 214 to 217 horsepower at 310 Nm ng torque. Kaya nitong umabot sa bilis
na 160 to 170 km per hour. Isang bagong EV choice kung naghanap ka ng electric crossover na mas bago ang design kaysa sa EV6 at EV9. Wala pang estimated Philippine price pero maglalaro sa 1.3 million pesos. Ang Jayco EJ6 ay isang fully electric SUV. Ibig sabihin, isang sasakyan na puro kuryente ang pinagmumulan ng lakas at walang tradisyonal na makina na gumagamit ng gasolina. Ito ay inilunsad ngayon sa Pilipinas bilang isang bagong premium electric SUV na may off-road capabilities at modern features para sa urban at outdoor na pagbiyahe. Kaya kung naghanap ka ng isang SUV car na hindi kumakain ng fuel, pwede pang off-road at may malaking interior capacity. Modern tech features, itong bagong EJ6 ang perpekto para sa iyo. Well, anong meron sa modelong ito? Bakit marami daw ngayon ang tumatangkilik dito? Bukod sa napakabrusko ng datingan, ang modelong ito ay nakakaakit-tingnan lalo na sa pamilyar na disenyo nito na talaga namang magugustuhan ng marami. Mukha kasi itong armored vehicle na may makantong hugis, robust front-end design, rugged style ay talaga namang lumalabas na ang pagiging off-road car sa disenyo pa lang ng modelong ito. Ang mga ilaw nito ay kakaiba din na puro naka-LED type na klase. Parang nakabaliktad na L ang headlamp at isang matuwid na hugis ay naman ang likuran tail lamp nito. Walang arte masyado ang harap maliban sa brand name na Jayco. May sukat ang gulong nito na 245x55 R19 na perpekto para sa anumang terrain o malulubak na daan. Dahil dito ay mas tumaas din ang ground clearance size na may 200 to 225mm na naging perpekto rin para makuha nito ang atensyon ng marami na kung saan kahit electric vehicle ito ay kaya pa rin itong sumuong sa matutubig na kalsada. At ang isa sa mahalagang parte nitong sasakyan kung bakit kaya nitong mag-navigate sa off-road condition ay dahil sa matitibay na chassis at suspensions na ikinabit dito. Itong EJ6 ay nakabuo ng isang IMS platform na may unibody construction. Ang unibody setup na ikinabit dito ay mas magaang at mas efficient sa fuel or energy use at nagbibigay pa ng mas stable na ride kasama ang independent suspension setup nito. Ang front suspensions nitong EJ6 ay naka MacPherson strut. Ito ang pinakakaraniwang front suspension sa mga modernong SUV at passenger cars. Nagbibigay ito ng magandang balance, comfort at handling lalo na sa uneven roads o mga rough road. Naka-independent pa ang setup nito na ang ibig sabihin ay mas nasasalo ang mga bumps without transferring too much shock sa cabin. Habang ang rear suspension naman ay naka-multi-link independent suspension. Ang multi-link setup ay mas advanced kumpara sa simpleng torsion beam rear suspension ng ibang mga SUV. Ang maganda rito, nagbibigay ito ng better wheel articulation. Mas stable ang handling at mas magandang grip sa uneven terrain. Ito rin ay nakatutulong sa off-road and rough road confidence dahil mas flexible ang pagkilos ng mga gulong nito. Ang mga kombinasyon ng features na yan ay nagiging dahilan kung bakit kaya ng EJ6 na humarap sa light off-road condition gaya ng gravel roads, uneven humps, dirt trails at mga occasion na may tubig sa daan nang hindi masyadong nahihirapan ang chassis at suspensions. At syempre, ang front brake nito ay naka-ventilated disc na nagbibigay ng mas mabilis na pag-cool at mas consistent na performance lalo na sa mabigat o madalas na pagpipreno. At solid disc type naman ang ginamit sa rear brake nito na practical at sapat kasi karamihan sa braking force ay galing naman sa harap. Kaya okay na ang solid disc brake na ikinabit sa likod nito. Well, pagdating naman sa interior, itong bagong EJ6 mga kaibigan ay mayroong mas malaking display screen na may sukat na 15.6 inch touchscreen infotainment system na kung saan sentro ng entertainment at ng ilang mga control nitong sasakyan. Nilagyan din ito ng malaking digital instrument cluster na may sukat na 9.2 inch na nagbibigay ng modernong digital driver display para sa speed, range at driving info. At syempre, hindi rin mawawala sa modelong ito ang mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, Bluetooth connectivity features, maraming USB port para sa madaling koneksyon ng device o pag-charge ng mga gadget. At mayroon din itong voice control features na kung saan boses ang kumukontrol sa ibang mga function nitong sasakyan na malaking tulong lalo na kung nagmamaneho ka. At bukod pa dyan, may kasama rin itong 8 hanggang sa 12 speaker. Meron din itong rear parking sensors. Magbibip ito kung malapit ka sa obstacle o matatamaan mo na yung mga nasa likod na humaharang pag umaatras ka.
Meron din itong door adder warning na isang indikasyon kung may pintuan na hindi nakasara ng maayos. Meron pa itong emergency stop signal na nagbiblink ang hazard lights sa mga biglaang preno. Meron pa itong family and child safety. May ISO fixed child seat mounts na secure na anchors para sa mga child seats. Meron din itong child safety locks para hindi madaling mag-open ang rear doors. Meron din itong rear seat belts na tamang seatbelt para sa back passengers. At ang iba pang mga safety alerts nito ay talaga namang mapapakinabangan mo rin, gaya ng crash sensor na nagtitrigger ang lights hazard pagkatapos ng matinding impact. Nilagyan rin ito ng tire pressure monitoring system o TPMS. Nag-aalerto kung mababa ang pressure sa gulong. May kasama na rin itong front and side impact beams, reinforced frames sa mga impact zones. Well, talaga namang nakakabilib itong Jayco EG6 na talaga namang fully compact din sa napakarami, advanced at modernong mga safety features. At higit sa lahat, ang magandang features nito na pwedeng magamit sa kahit anumang klase ng daanan. Ang Jayco EJ6 ay hindi lang basta SUV. Ito ay may comprehensive safety package na moderno at malakihan na ADAS suite. May maraming airbags, stability system, parking aids at child safety technology. Kaya mas confident at secure ka sa city, highway o adventure trips. Ang Jayco EJ6 ay hindi gawa sa Pilipinas o ibang bansa, kundi galing sa China. Ginawa ito sa Chery Automobile sa ilalim ng brand na Jayco at pagkatapos ay ini-import papunta sa Pilipinas at iba't ibang merkado sa buong mundo. Well, dahil nga sa fully electric vehicle ang modelong ito, umaabot sa layo na 421 to 425 kilometro bago tuluyang malobat ang battery nito. Well, gaano naman ito katagal i-charge? Tumatagal daw ng mahigit sa 30 minuto bago mag-full charge o kulang-kulang 1 oras bago ma-full charge. Yan ay napakabilis na sa pagiging fully electric vehicle na klase nito kasi ang iba inaabot pa ng 2 to 3 hours. Well, pagdating naman sa top speed mga kaibigan, itong EJ6 ng Jayco mga kaibigan ay umaabot sa bilis na 150 km per hour. Mabilis na yan kung tutusin at malayo-layo na rin ang mararating. Sa Pilipinas, available na ito sa 2 klase ng variant na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,649,000 pesos hanggang 1,799,000 pesos sa kasalukuyan ngayon.